Everyone, na tayo po ay tumayo. Yan, maging po sa ating mga tahanan ngayon. Tayo po muli ay magbibigay ng ating mga pagsamba. So sama-sama po nating i-offer ang ating pong buhay, yan, ating pong puso, ating pong mga pagsamba sa ating Panginoon. Amen? So let's tune our hearts. Ihanda po natin ating mga puso sa pagpupuri at pagsamba po sa ating Diyos. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Once again, all that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. So Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Once again, things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life. Lord, I offer you my. Lord, I offer my life.
it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer. Once again, we will sing unto the Lord. Lord, I offer my life. Come on, let's offer our lives to Him. Let's give our lives to Him. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life. Lord, I offer. Once again, we will sing. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Lord, use it for your glory. Offer a taste to you. Offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you. Lord, I offer you my Tayo po'y manalangin. Kabaging Diyos, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Sa isa na naman pong pagkakataon na ibinigay mo sa amin lahat, Panginoon, na ikaw ay mapapurihan, na ikaw ay mapasalamatan ngayong araw na ito, Lord God. At inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan ng aming service na ito, Lord God. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa gagamitin mo pong tao na magpapahayag na iyong salita. Bigyan mo po siya ng lakas at karunungan, Lord God, na maipahayag ng maayos at mabuti ang iyong mga mensahe para sa amin lahat upang maging gabay namin sa araw-araw na aming buhay. Marami pong salamat, Ama, sa pagkakataong ito na iyong ibinigay para sa lahat. Gayon din sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Alam namin, Lord, na hindi maigsi ang iyong kamay upang hindi mo maabot ang kanilang pagsamba at pagluwalhati ngayong araw na ito para sa iyo, Lord God. At sa araw na ito, Panginoon, ikaw lamang ang madakila, ikaw lang ang maparangalan. Sa pangalan mo, Jesus, ikaw lamang ang nag-iisa naming Ama, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. Muli mong abutin ang aming pasasalamat at pagpuri sa iyo, Panginoon kong Diyos. Salamat po, Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy po tayong sasamba, awit sa ating Panginoon. And truly, wala po tayong ibang itataas sa lugar na ito kundi ang ating Diyos. Amen? Amen. So tayo awit, magpupuri sa ating Diyos.
heaven. You're releasing. We will never be denied. Oh, we're stirring up. We're stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. Gonna dance in the rain. Oh, we will dance. Stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. Gonna jump in the rain. Jump in the rain. Tick rise up to tick rise up, tick rise up to we cry out to you, Jesus. Tick rise up to tick rise up to we cry out to you, Jesus. Once again we will say, our God is great. Come on, we will say, a fountain that never will run dry. It's an open heaven. You're releasing. We will never be denied. Stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. Gonna dance, yeah. We will dance in it. Stirring up deep, deep wells. Stirring up deep, deep waters. Gonna jump. Tick rise up, tick rise up to, tick rise up, tick rise up to. We cry out to you, Jesus. Tick rise up, tick rise up, tick rise up to, tick rise up, tick rise up to. We cry out to you, Jesus. We're falling into deeper waters, calling out to you. We're walking into deeper waters, calling out to you. So let's clap our hands para po sa ating Diyos. Say, if he goes to the left, then we go to the left. Then he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If he goes to the left, then he goes to the left. Amen. Wait lang. Sabi po sa inaawit natin, pag pumunta daw po ang ating Diyos sa left, tayo po ay susunod sa ating Diyos. Amen? Sa right naman, pupunta rin po tayo sa right. Dahil ganyan po tayo bilang mga anak na ating Panginoon. As a servant of the Lord, we will serve Him, we will go after Him. Amen? Amen. Come on, church. As we say, go to the left, and go to the left. And the Lord goes to the right, and we will go to the right. Amen? We'll say, then he goes to the left. Say, goes to the left. Then we go to the right. Then we go to the right. Jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then we go to the left. Then we go to the right. Then we go to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Dance, 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 dance. Everybody, if he goes to the left, then we go to the right. Then we go to the right. Then we come on, jump. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the
once again, here we are. Narito kami, O Diyos, sa iyong harapan. Muli magpupuri, nataas ang iyong pangalan, O Diyos. We offer our lives to you, everything that we have. Church, sa umagang ito, as we sing this song, hindi lang po ito basta maging awit lang. Let this be the prayer of our hearts. Bawat isa po sa atin. Thank you, Lord. Thank you. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I belong. Yes, Lord, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. Lord, I will live. All of your ways, Lord. Your promises forever. Jesus, I believe. Yes, Jesus, I belong to you. Belong as we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong, we belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Lord, I will walk with you. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Jesus,
worship you. I will worship, sing, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship
don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. I don't feel it. Lord, you're working. Sing, you never stop. Lord, you never stop working. Even when I don't see it, oh yes, Lord, you're working. You're moving in this place. Never stop. You'll never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Oh, sing, stop, Lord. Lord is there. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Oh, thank you, Lord. See, you never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. Oh, Lord, you never stop working. Lord, you never stop. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. That is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is. Come on, church, we want to declare. So waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. That is who you are. 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 Continue to give him the praise. Continue to worship the Lord our God. He deserves our glory. He deserves all the honor. That is who you are. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Thank you for moving in our midst. Lord, we worship you. We worship you. Worship you. We worship you. Oh, yes, Lord. You see the deepest desires of our hearts, Lord, as we declare, as we sing, Lord God, let your name be lifted up. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Say, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. That is who you are. Once again, sing waymaker, waymaker, miracle worker, promise keep,
Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Muli, we are here worshiping your name. Muli mo kaming pinagsama-sama, O Diyos, sa lugar na ito. Maging sa aming mga tahanan, O Diyos, sa mga oras na ito. Lord God, I pray and I believe na aming pong mga papuri, aming pong mga awitin, aming pong mga pagsamba, Panginoon, sa iyong pangalan, ay naging isang mabangong samyo sa iyong trono, Panginoon. Lord, nakikita mo aming mga puso sa umagang ito. Wala po kaming ibang gusto, wala po kaming ibang nais, Panginoon, kundi purihin, sambahin ang iyong pangalan, O Diyos. Lord God, sa umaga pong ito, as we listen to your word, speak to your people, speak to your children. Our hearts are ready. Bukas po ang aming mga puso sa umagang ito, Lord God. Let your word ang matanim, Panginoon, sa aming mga puso. Let your Holy Spirit magpaintindi sa amin, magpaalala sa amin every word na marireceive namin sa umagang ito. Thank you, Jesus. Lord God, we give you the highest praise. We give you the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church. Ako'y nagpapasalamat sa umagang ito sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, sa ginagawa niya, sa protection at nagbibigay ng provision sa araw-araw na ginagalawan natin. Papasalamat ako sa isang pagkakataon na muli ay naging masaya ang araw ng aking kaarawan. Bagos wala pong celebration. At ako po'y naka-duty sa opisina ng araw na yan. Papasalamat ako sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ko na umabot tayo sa edad na hindi ko malala. I'm 52 years old at sa kabutihan ng Panginoon ay tayo ay malakas at malusog. Walang karamdaman na binibigay ng Panginoon na protection sa kalusugan sa araw-araw. In spite of everything na nangyayari sa panahon ngayon sa palibot, ay tayo ay malusog at hindi tayo malayo tayo sa sakit, sa protection ng Panginoon. Salamat sa mga bagay na kanyang nire-reveal sa buhay ko at sa buhay natin sa araw-araw, sa pamumuhay, sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At marami po akong mga nararanasan na
hindi magandang pangyayari sa mga nakalipas na mga buwan at hindi ko na po isa-isahin at medyo masalimuot at masakit, pero ang puso ko ay tinuturo ng Panginoon na mayroon siyang itinuturo at mayroon siyang mga mensahe sa mga kabila nung nangyayari, sa kabila ng mga pangyayaring naganap. At naniniwala ako na may ginagawa ang Diyos sa buhay ko at sa buhay natin lahat at sa buhay ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak at ang mga nakakapalibot sa atin. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay ng bawat isa. At lagi lang po nating bigyan ng tuon ng pansin na ang buhay natin ay kung wala ang Panginoong Hesus ay wala pong kabuluhan ng buhay natin. Kapag dumating po ang mga pagsubok at mga problema, kapag wala kang Diyos sa puso, ay mabilis kang manghina at mabilis kang makain ng mundo dahil sa dami ng hindi magandang nangyayari sa mundo ngayon. At thank you Lord sa kabutihan, sa nangyayari at sa mga pinapakita niya, the revelations of things, what's going on, heading in our life. Sa Diyos ang papuri, mataas na papuri, pasasalamat. Thank you. Ayan. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Doon po sa patotoo ni Brother Alan, no, makikita natin na sabi nga po dahil nung nakaraan po, yung pinaka-boss niya na lagi niyang pinagdadrive, talagang grabe po ang pinagdaanan nila, no, na sabi nga ay halos araw-araw, no, naroon na dinadala niya sa ospital kasi nagkaroon po ng komplikasyon sa kanyang kidney yata or basta sa loob ng dahil nung daw pong pandemic, walang ginawa kundi uminom ng uminom, no? Dahil na sa foreigner siya at dumating pa sa punto na na-COVID siya, no? Nag-positive siya sa COVID, pero praise the Lord sa biyaya at habag ng Panginoon, no? Medyo malabo, mahina kasi yung ni Brother Alan, ay naroon talaga na hindi naging alintana sa kanya kahit positive yung kanyang boss. Talagang ginampanan niya yung kanyang dapat nagampanan para sa kapurihan ng ating Panginoon. No? At praise God dahil naroon po na hindi nanaig ang virus sa kanya. No? Kung titignan natin, isang sasakyan yung lagi nilang ginagamit, no? Aircon pa. Pero praise God sa divine protection ng Diyos, naroon po na iningatan siya ng ating Panginoon. At higit sa lahat, ang naroon na kapag kausap namin siya, pinagpapasalamat niya sa ating Panginoon, alam niya na ang kanyang boss, bagamat ito'y pumanaw, pero siya ay ligtas, no? Dahil naroon po yung talagang, sabi nga po ay compassion na kanyang naramdaman, na lagi niyang pinagpe-pray. Hindi lamang po yun, lagi niya kaming tinatawagan na mag-video kami ng prayer of acceptance. At nakita naman niya po na kung saan, bagamat
naroon sa, sabi nga, sa ganung kalagayan ng kanyang boss. Pero every time na nakikinig at nakikita niya po yung prayer, alam niya na siya ay tumutugon, no? At ang isa nga na naging, sabi nga po, sign na nagbigay lalo sa kanya ng peace ay nung bawian ng buhay yung kanyang boss, nakita niya na ito ay sabi nga ay nakangiti, no? Ibig sabihin talagang he entered sabi nga po yung kaharian ng ating Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, ito yung sabi nga po ay pinaka-greatest thing na magagawa ng isang mananampalataya na makapag-akay tayo, no, ng kaluluwa para sa ating Panginoon, higit sa lahat sa kapanahunan na ito. Po, kaya purihin po ang ating Panginoon at sa umaga pong ito, purihin ng Diyos sapagkat ito yung araw na ginawa ng Diyos and let's rejoice. Amen? No, ang araw ng linggo ay araw na kung saan tayo ay sama-sama na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. No? Kaya sabihan natin yung ating katabi bagamat medyo malayo dahil nga po sa protocol na kailangan na huwag magkakalapit. Sabihan niyo po yung ating kapatid, yung ating sabi nga ay kalapit, na sabihin nyo, this is the day that the Lord has made and let us rejoice. Amen. Let us rejoice in His presence. Praise God. Sa oras na ito, tayong lahat ay tumayo para po sa pagbibigay galang natin sa salita ng Diyos na ating pong pagsasalu-saluhan sa umaga pong ito. Amen. Sabi nga po sa aklat ng awit 23, siya ay laging naghahanda ng mahabang dulang para po pagsalu-saluhan ng kanyang mga anak. At ang salita ng Diyos na ating pagsasalu-saluhan ay alam ko po na magbibigay sa atin ng kalakasan, kalusugan, katatagan upang tayo po ay makapamuhay ng may katagumpayan sa magulong sanlibutang ito. Maging mga nasa tahanan, no po, naroon po na tayo po ay magbigay galang sa kanyang salita. Sapagkat ang sabi sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? Kaya sa bawat sandali po na binabasa natin, no, pinapahayag naroon ang salita ng Diyos, hayaan po natin na makita natin ang ating mga sarili na tayo ay naroon na nagbibigay galang sa kanyang salita. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat po ng Juan. John chapter 17 verses 20 to 24. Yan. John 17, 20 to 24. Yung po may mga Bible, kahit nasa cellphone lang po, buksan nyo po. At napakahalaga po na nakikita natin, naririnig natin ang kanyang salita. Yan. Sabi po dito, I do not pray for this alone. Sa Amplified Version po, no? It is not for their sake only that I make this request. Ang ating Panginoong Yesus po ang siyang naroon na nananalangin sa pagkakataon na ito. But also for all those who will ever believe and trust in me through their message, that they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you. That they also may be one in us, so that the world may believe without any doubt that you sent me. I have given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one just as we are one. I in them and you in me, that they may be perfected and completed into one, so that the world may know without any doubt that you sent me, and that you have loved me, just as you have loved me, Father. I desire that they also, whom you have given to me as your gift to me, may be with me where I am, so that they may see my glory, which you have given me, because you loved me before the foundation of the world. Ang Diyos ang magpapala
sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay na salita. Tayo pong saglit ay yumukot, pumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat ang inyong salita ay buhay at makapangyarihan. Ito, Panginoon, ay tumatagos sa kaibuturan ng aming mga puso, tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng buto, Lord, at kasukasuan. Lord, salamat sapagkat maging ang aming mga isipan sa oras na ito ay kayang tarukin na inyong makapangyarihan salita. Kaya Lord, huwag niyo pong hayaan na may isa man dito maging sa kanilang mga tahanan na hindi, Panginoon, hallelujah, makakatanggap ng kapahayagan na nanggagaling sa inyo habang kami po ay salo-salo, Panginoon, na nag-aaral ng inyong salita. Salamat, Santong Espiritu, sapagkat kayo ang aming dakilang guro, kayo ang magpapaliwanag nito sa amin, kayo ang magpapaunawa nito sapagkat inaamin namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Hindi po kaya ng aming mga payak na isipan ang kalaliman, Panginoon, ng Lord, ng revelation, O Lord, ng kapahayagan na yon na nais nyo na matanggap namin kung hindi kami sasamahan, kung hindi kami tuturuan ng Santong Espiritu. Kaya malaya po kayo na sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, ay makakilos, Panginoon. Salamat ng marami. Maging mga nasa tahanan, hayaan niyo po na magkaroon kami ng tunay na pagkakaisa sa oras na ito sapagkat sinabi niyo kung saan may 2 o 3 na nagtitipon sa inyong pangalan, kayo ay nasa kalagitnaan. Hindi lang nalilimitahan ng distansya, Panginoon, o ng lugar, O God. Hallelujah, ang pagtitipon ng inyong mga anak sapagkat kami po ngayon ay nagkakaisa sa Espiritu. Salamat po ng marami. Inaangkin na namin ang tagumpay, inaangkin namin ang kalayaan, inaangkin namin ang kagalingan, inaangkin namin, Panginoon, ang pagkilos nyo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. At sa oras pong ito, ngayon pa lamang po, ay maingat na naming ibabalik sa inyo ang papuri, pasasalamat, kalwalatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa huling linggo na ng Nobyembre, no? Talagang napakabilis po ng panahon. Sa isang linggo ay Disyembre na, no? Malapit na po ang Pasko. Pero praise the Lord, sa mga tunay na mananampalataya, araw-araw ay Pasko lagi. Amen? Hindi lamang tuwing araw hindi lamang tuwing buwan ng Disyembre, kundi araw-araw. No, yung may mga tunay na Kristo sa puso, araw-araw ay Pasko lagi. Amen? Kaya batiin mo yung katabi mo, sabihin mo, maligayang Pasko. Yan. Dahil sa isang tunay na Kristiyano, araw-araw ay Pasko lagi. Amen. At sa oras na ito, katulad nga po ng tema na naroon po na ibinaba po sa atin, no? Pinahayag po ng Diyos sa pamagitan ni Bishop Leo na talagang pagbulay-bulayan natin itong buong buwan ng Nobyembre. Ito po yung talagang pinaka-topic na kung saan maging sa ating morning devotion ay habi nga po ay na-expound ay ang tungkol po sa unity, no? Tungkol sa unity. At sa last Sunday na ito na kung saan ay makikita natin sa ating pong binasa, maging ang ating Panginoong Jesus, no? Maging ang ating Panginoong Jesus, ito yung nais niya, ito yung pinanalangin niya, no? Kaya dito po sa ating binasa, sa John chapter 17, verses 20 to 24, makikita po natin dito, no, na ang ating Panginoong Jesus mismo ay pinanalangin niya, pinagpray niya na magkaroon ng tunay na pagkakaisa, no? The perfect unity na nais niya na nga po ay naroon maranasan natin. Hindi lamang po siya, hindi lamang ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ang magkaroon ng perfect unity, kundi ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon. No? Katulad ng sinabi niya dito sa verse 20, I do not pray for this alone. No? Hindi lamang daw yung mga disipulo noon ang kanyang ipinapanalangin, kundi, anong sabi niya po dito? It is not for their sake only that I make this request. Hindi lamang para sa sake o sa kapakanan ng kanyang mga disipulo na kasama o yung mga mananampalataya noon. No?
ang naroon na kanya ipinanalangin ito. Ang sabi dito, but also for all those who will ever believe and trust in me through their message, that they all may be one, just as you, Father, are in me and I in you. No? Kaya makikita po natin, ang sabi doon, sa lahat daw ng mananampalataya, magtitiwala sa mensahe na, sabi nga, that they, and trust me through their message, no? Sa pamagitan ng mga mensahe, at praise the Lord, tayo ay narito, nagkakaisa, maging ang mga nasa tahanan, nagkakaisa tayo dahil minsan sa ating mga buhay, narinig natin ang tunay na mensahe ng kaligtasan na nagbubuhat sa ating Panginoong Jesus. Amen? No? Hindi tayo mapupunta sa lugar na ito kung hindi natin narinig, kung hindi natin natanggap ang tunay na mensahe ng kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. No po? Kaya, sabi nga po, itong panalangin na ito ng ating Panginoon, no, ay naroon po nais niya na ating maranasan. No? Hindi lamang yung mga disipulo noon, hindi lang yung mga mananampalataya noon, maging ang bawat isa sa atin at doon sa mga masisharean natin, no? Sa mga generation pa na makakarinig ang kanyang salita, tatanggapin ito, no? At naroon na sabi nga po yung pagkakaisa na nanggagaling sa kanya ay ating maranasan, no? At dito makikita natin, no? Ang sabi dito, that they may be one as just we are one, I in them and you in me, that they may be perfected and completed into one. No? Ang sabi po doon sa ibang version, that they may be perfectly united. No? Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay about the perfect unity. No? Hindi lang ba sa pagkakaisa, no? Kundi yung perfect unity. At wala po makakapagbigay nito kundi tanging ang ating Panginoong Jesus lamang. No? Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na makikita po natin na merong klase ng unity, may worldly unity, may godly unity. Ang nais ng ating Panginoon, yung godly unity ang ating maranasan. Dahil, ang sabi nga, yung sa pagtinawag na worldly unity, ang pagkakaisa na yon ay merong wrong motive, no? Iba yung motibo niya. Sabi nga, two kinds of unity. Worldly unity, ito ay naroon na mayroong wrong motives. Ano ang motibo ng worldly unity, no? To destroy others, no? To destroy others. O naroon na magpataasan. Yung naroon na mayroong pride, no po? Yun yung, sabi nga po, kinakapalooban ng worldly unity. Makikita natin to doon sa Genesis chapter 11. Nag-umpisa ito sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Nung itinatayo yung Tower of Babel, no? Tower of Babel. Makikita natin na ang mga tao noon nagkaisa, no? Nagkaisa pero yung kanilang pagkakaisa ay mali yung kanilang motibo, no? Mali yung kanilang motibo doon sa kanilang pagkakaisa. Ano yung motibo nila? Naroon na, sabi nga ay, makagawa sila ng tore na aabutin ang langit. No? Naroon po na iba, kakaiba na, para sila ay matanyag. No? Kaya ano po ang nangyari doon? Anong ginawa ng Diyos? Dahil noon nagkakaisa sila, nagkakaunawaan sila, iisa yung lengguwahe nila, kaya nagagawa nila na gumawa ng tore na sabi nga iba yung motibo para maging mapagmataas, no? Kaya sa pagkakataon na yon ay hindi natuloy dahil pinag-iba-iba ng Diyos yung kanilang lengguwahe. Doon nag-spread, nagkahiwa-hiwalay sila kasi hindi na sila magkaintindihan, no? Nagkaiba-iba na ang kanilang mga lengguwahe, kaya po ano ang nangyari? Hindi na natuloy yung pagkakaisa na yon. Kaya makikita po natin na kapag ang pagkakaisa ay worldly, kahit na ano pa ang naroon na sabi nga ay kanilang gawin, hindi po ito magkakaroon ng tunay na katagumpayan. No? Dahil iba ang motibo ng worldly unity.
no? Naroon yung ang inilalagay nito ay yung galit sa puso, no? Naroon yung pagmamataas, no po? Yun yung naroon po na sabi nga po ay motivation ng worldly unity. Wrong ang motibo, mali ang motibo, no? Maging sa ating kapanahunan ngayon, mayroong mga tao na nagkakaisa pero titingnan natin ano yung motibo nila para ibagsak ang gobyerno, no? Para sirain ang isang tao, no? Para wasakin o sirain ang naroon na isang church o isang samahan, isang organisasyon. Tandaan natin, sino ang author ng ganoong kaparaanan? Walang iba kundi ang kaaway na si Satanas. Bakit? Ang sabi sa John chapter 10, no, ano sabi doon? John 10:10, the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. Yun yung sabi nga, motibo ng dyablo, ng kaaway. Kaya kapag ang isang pagkakaisa ay ang motibo ay magwasak, ang motibo ay mag-destroy, no? Magpumatay, no? Naroon po na sabi nga, hindi ito galing sa Diyos. Ito po, itong pagkakaisang to ay hindi galing sa Diyos, no? Kaya ang nais po ng ating Panginoon, yung godly unity, yung perfect unity. Ano ang sabi dito? Ang godly unity daw ay, sabi nga, it is motivated by God's love, honor and glory from our Lord Jesus Christ. No? Ang perfect unity daw po ay naroon po na motivated by love. No po? Ang sabi po dito sa doon sa ating binasa, no? Dito sa John chapter 17, naroon daw po na ang honor and glory ay binigay ng Diyos, no? Sa ating Panginoong Hesus, at ito'y binigay niya sa mga mananampalataya niya, at especially yung love na yon, yun yung naroon na magbabind, no? Yun yung naroon na, sabi nga po, magbibigay ng tunay na pagkakaisa o yung perfect unity na nais ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, no? Unity is a common topic in the Bible, promoting the peacefulness of living in unified in harmony. Sa Colossians chapter 3 verses 14, tingnan natin. Colossians chapter 3 verse 14, na ang sabi po dito, no? Yan, umpisa natin sa 12. So as God's own chosen people who are holy, ibig sabihin, set apart, sanctified for His purpose, no? Yung pagiging holy daw po, hindi ito yung naroon na para kang hindi makabasag pinggan. Ang ibig sabihin ng holy na nais ng ating Panginoon, yung holiness ng ating Panginoon na ating pong naroon na sabi nga ikapamuhay ay we are set apart, sanctified for His purpose, no? And well-beloved by God Himself, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, which has the power to endure whatever injustice or unpleasantness comes with good temper, bearing graciously with one another and willingly forgiving each other if one has a cause for complaint against another. Just as the Lord has forgiven you, you should forgive. Beyond all these things, ang sabi dito, no? Wrap yourselves in unselfish love, which is the perfect bond of unity. No? Yung love daw po yung perfect bond ng unity. Kaya ito yung kailangan natin para magkaroon talaga tayo ng pagkakaisa, yung perfect unity na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung love, yung divine love,
ang siyang naroon po na siyang manguna, no? Dito, mayroon lang po akong 3 bagay na nais na i-share, no? Ang sabi dito, we are called to be in unity. Sa totoo lang po, tayo ay tinawag ng ating Panginoon para magkaroon ng talagang pagkakaisa, no? May 3 bagay po saan tayo dapat naroon na magkaroon ng pagkakaisa. Una, we are called to be in unity, within ourselves. Within ourselves, no? Ang tunay daw po na pagkakaisa, yung perfect na unity ay mararanasan if, first of all, we have unity in ourselves. Bakit? Tandaan natin, tayo po ay composed of, sabi nga, body, soul, and spirit. No? We are composed of body, soul, and spirit. If we have, kung wala tayong unity within ourselves, no? Mahirap pong makipag-unite din sa iba. Kaya una sa lahat, magkaroon tayo ng unity within ourselves. Ano pong ibig sabihin nun? No? Dahil ang sabi nga po, all men have sinned and fall short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kalwalhatian ng Diyos. And the wages of sin is death. No? But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin po, kahit na makikita natin na tayo ay naroon na buhay, makikita natin yung mga tao sa paligid natin, no? Kung hindi mabubuhay, no? Kung hindi sila naroon na maboborn again, dahil nga naroon na sabi nga ay patay ang kanilang espiritu dahil sa kasalanan, no? Wala po yung unity. No? Wala yung unity within themselves. Kaya makikita natin na kapag naroon na may isang, halimbawa, may nahuli na kabataan. Alam niya minsan kapag tinanong niya, bakit mo ginawa yan? No? May ginawa siyang hindi maganda. Pag tinanong mo, bakit mo ginawa yan? Hindi ko po naman po gusto No? Ano ibig sabihin nun? Naroon na walang pagkakaisa yung kanilang espiritu, body, and soul. Kanya-kanya. No? Kanya-kanya. Kaya makikita po natin, marami ang napapahamak. Bakit? Sapagkat ang nagmamanifestan sa kanila, no, o yung kanilang kinakapamuhay lamang, ay yung kanilang soul and body. Ang kanilang spirit, dahil hindi pa naroon na nakakaranas ng pagiging, pagiging born again o ipinanganak na muli, no? Ibig sabihin, magkaroon ng tunay na buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Makikita po natin na halos lahat ng kanilang gagawin ay patungo doon sa kapahamakan, no? Kaya walang pagkakaisa, walang unity within themselves, no? O kaya meron naman bagay na, halimbawa, sasabihin nila, o sige, pinatatawad na kita, no? Pero wag ka lang magpapakita sa akin. No? Wag ko lang makita yung pagmumukha mo, pinatatawad na kita. Yung po mga ganong mga salita, alam niyo po, yun yung mga tao na kung saan hindi nakakaranas ng tunay na pagpapatawad na nanggagaling sa ating Panginoon. No? Kaya makikita natin, sabi nga, to have that perfect unity, first of all, we must have that unity within ourselves. At tanging ang ating Panginoon lamang ang makakagawa nito sa atin once na naranasan natin na tayo ay maborn again. Kaya nga po, di ba, ang sabi doon sa John chapter 3, ano sabi doon? John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. No? Hindi niya makikita kung ano ba yung kaharian ng Diyos na punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pagkakaisa. Hindi niya yung makikita. Unless a man be born of water and spirit,
he cannot enter the kingdom of God. Hindi siya pwedeng makaisa, no? Doon sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya doon sa verse 7, binigyan talaga ng diin ng ating Panginoon, you all must be born again, no? All must be born again. Lahat ay kailangan na ipanganak na muli. Ibig sabihin, mabuhay yung patay na espiritu natin dahil sa kasalanan, no? That is one thing na kailangan magkaroon, no, ng tunay na unity within our spirit, no, within ourselves, na magkaroon ng unity. Dahil kapag naroon po ng isang tao ay hindi united ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa, maging ang kanyang katawan, no, makikita po natin hindi niya mararanasan yung perfect unity. Kahit magpunta pa siya, halimbawa sa church, no, halimbawa, sabi nga, naghahanap ka ng isang church na gusto mong samahan o makiisa ka doon, no? Kapag hindi unite, walang unity within yourselves, wala kang church na mapupuntahan na magbibigay sa iyo ng, sabi nga, ng satisfaction. Bakit? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, there's no unity in yourselves. Kaya, ang nais po ng ating Panginoon, first of all, there must be unity within ourselves, no? At makikita rin po natin, sa aklat po ng Salmo, chapter 103. Anong sinabi dito ni Haring David sa Psalms 103? Ang sabi doon, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name, no? Naroon na talagang nais niya na magkaroon ng unity within himself. Dahil naroon po, alam niyo po, siguro yung iba nararanasan to. Kapag tayo po ay sumasamba at walang unity within ourselves, ano po ang nangyayari? No? Ano ang nangyayari? Hindi natin maibigay ang tunay na pagsamba sa ating Diyos. Bakit? No? Naroon po na ang sabi doon sa inaawit natin, I will raise up my hands to praise thy name. Walang unity within yourselves. Kaya nasa ang kamay mo ngayon? Hindi mo maitaas. No? Hindi mo maitaas. Ako po minsan nararanasan ko, no? Kapag halimbawa ay umaawit no, sa worship, maawit tayo o kaya kapag po ang isipan ko ay biglang merong naisip, no? Nawala doon sa focus, nawala doon sa pagiging isa sa pagsamba, alam niyo po, nakakalimutan ko ang lyrics, no? Biglang hindi ko na maalala kung ano yung susunod na lyrics ng awitin. Bakit? Kasi nawala sa unity yung aking isipan sa pagsamba sa ating Panginoon, no? Halimbawa pa, dahil dito sa nangyaring pandemic na ito, no, alam niyo po, ito ay isang paraan ng kaaway para mawala yung unity within ourselves, lalo na ng mga mananampalataya, no? Although meron live streaming, pero iba po talaga yung tayo ay nasa church na, sabi nga, sama-sama na sumasamba, no? Dahil kapag nasa bahay na tayo, oo, nanonood tayo, pero tignan natin, ano ang ginagawa natin? Nakakapag-focus ka ba talaga? Hindi, no? Minsan na nangyayari, hinahayaan mo lang na umandar yung live streaming na yan, pero ikaw iba ang ginagawa, no? Kaya hindi natin talaga maibigay yung tunay na pagsamba, no po? Kaya ang sabi nga po, first, if we want the perfect unity that is coming from our God, katulad ng pinanalangin ng ating Panginoon, we must have unity within ourselves. Hayaan natin na ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, ang ating katawan ay iisa ang focus. Gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? No? Gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi minsan, tignan natin yung hindi united, yung kanyang sarili within himself, no? Naroon na sinasabi mo, halimbawa, nagpa-pray ka, no? Dahil may sakit ka, nagpa-pray ka. At naroon na, sabi nga ay, pinag-pray ka ng may pananampalataya.
after ng prayer, no? Ano ang naroon na lumalabas sa bibig mo? Is it the true faith? Ito ba'y talaga yung pananampalataya mo na ikaw ay pinagaling ng ating Panginoon? O hindi ka makapagpasalamat sapagkat natatalo ka ng nararamdaman mo. No? Natatalo ka ng nararamdaman mo, kaya imbis na thank you Lord ang sabihin mo, ang nasasabi mo ay aray, aray. No po? Kapag ganun po, walang unity within ourselves. No? At naroon, halimbawa, ang nais ng ating Panginoon, tayo ay magkaroon ng tunay na kalayaan. Pero ang kinakabuhay mo, walang kalayaan. There is unity within ourselves. Kaya wag mong asahan na kahit ikaw ay pumunta sa isang organisasyon na sabi nga ay napakaganda, united, kapag pumunta ka doon, maaaring ikaw pa ang makasira. Amen? Kasi within ourselves, we are not united. Kaya napakahalaga na first of all, sabi nga po, yung perfect unity na nais ng ating Panginoon na naroon na maranasan ng bawat isa. Una, perfect unity within ourselves. No? Talagang nakafocus ka. No? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. No? Pag sinabi natin tayo ay mananampalataya, tayo ay naroon na talagang, sabi nga, nagtitiwala sa ating Panginoon, then, ang tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, hindi stress. Hindi siya nai-stress. No? Ang tunay na sabi nga po, mayroong unity within himself. Kapag sinabi niya, nagtitiwala ako sa ating Panginoon, kahit kagulo pa sa paligid, meron siyang kapayapaan na nararanasan. Amen? No? Meron kang kapayapaan na nararanasan. Bakit? Dahil ang espiritu mo, ang kaluluwa mo ay naroon na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay tunay na nagtitiwala sa ating Panginoon, susunod lamang ang body natin. Alam niyo, yung katawan natin, sumusunod yan. Kung sino yung naroon na malakas. Malakas ba yung espiritu mo? Malakas ba yung kaluluwa mo? No? Kapag ang kaluluwa mo ang siyang mas malakas, no? Dahil sabi nga, dito sa kaluluwa, nariyan yung conscience, nariyan yung 5 senses, no? Ang naroon po na maiaakto natin, ang masasalita natin, ay according lamang doon sa, sabi nga po, nararanasan, nararamdaman ng ating kaluluwa. Pero kapag ang espiritu natin ay mas malakas, no? Susunod, maging ang ating kaluluwa at ang ating katawan. No? Kaya makikita po natin, susunod ito. No? Isang patotoo nga po, katulad ng lagi kong sinasabi, no? Nung ako ay bagsakan sabi nga po, nung mabigat na bakal ng isang trompa, no? Yung sound system noon, nung ito'y bumagsak sa aking ulo, kung titignan natin, napakasakit. No? Napakasakit. Pero dahil nanaig yung aking espiritu, no, nanaig yung aking espiritu na walang ipinahayag, walang sinabi kundi si Jesus ang Panginoon ng aking ulo, si Jesus ang aking, sabi nga, Panginoon ng aking ulo, ano po ang nangyari? Yung sakit na naramdaman ng ulo ko nung ito'y bagsakan, alam niyo po, unti-unti nawala. No? Unti-unti nawala. Ni walang dugong umagos, ni walang bukol na nangyari. Pero imposible yun kasi ang bigat ng bakal na yon. Pero kapag sabi nga mas malakas ang iyong espiritu, no, makikita po natin, napapagtagumpayan ng ating katawan, ng ating laman. No? Kaya halimbawa po, no, na sabi nga po, meron kang naramdaman. You are united within yourselves. Alam niyo po, ang katawan na ito ay susunod. No? Ito ay susunod. Mapapaglabanan niya yung mga sakit at karamdaman na inilalagay ng kaaway. Mapapaglabanan niya. Bakit? Dahil una sa lahat, you are united within yourselves. Ang espiritu mo, ang kaluluwa mo, at ang katawan mo ay nagkakaisa ng tunay na pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Tandaan natin, ayon sa pag-aaral,
no? Ayon sa pag-aaral, karamihan ng sakit at karamdaman na nararanasan ngayon ay dulot ng stress. No? Dulot ng stress, walang kapayapaan. Kaya kung ano-ano ang nararamdaman. Pero kapag ang ating, sabi nga, espiritu, kaluluwa, at katawan na ito ay, sabi nga po, nandun yung unity, no? Nandun yung unity within themselves. Makikita po natin, hindi makakakilos, no? Hindi makakapaglagay ng sakit ang kaaway sa ating katawan. Amen? No? Kaya, una sa lahat, ang sabi nga, we must have unity within ourselves, no? Anong ibig sabihin nun? Our spirit, soul, and body must be united, no? United in trusting and, sabi nga po, in trusting in our God, no? Yung, naroon talaga yung pagtitiwala, no? Hindi yung sinasabi, nananampalataya naman ako, nagtitiwala naman ako no? Halimbawa, sa ating financial, no? Naroon na sinasabi mo, nagtitiwala ka, pero gumagawa ka ng kaparaanan na imbis na makaahon ka, lalo kang bumabaon. Bakit? You are not united within yourself. Wala yung tunay na pagtitiwala sa ating Panginoon. Po, kaya napakahalaga po nun, no? Na first of all, we must be united within ourselves. Ang verse po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Basahin natin. 1 Pedro kapitulo 3 talatang 8. Yan. Finally, all of you be like-minded, no? Ang sabi din noon, united in spirit, sympathetic, brotherly, kind-hearted, courteous, and compassionate toward each other as a member of the whole household and humble in spirit, no? Naroon daw po mayroong pagpapakumbaba. Ibig sabihin, naroon po yung, habi nga, yung espiritu mo, within yourselves, you are united because of the humility na nanggagaling sa ating Panginoon. 2 Corinthians 13:11. Ang sabi sa 2 Corinthians 13:11, yan. Finally, brothers and sisters, rejoice. Strive for full restoration. No, kailangan daw po talaga magkaroon tayo ng full restoration sa ating buhay, no? Para makapag-encourage tayo sa iba, no? Para naroon na magkaroon tayo ng iisang isipan, makapamuhay tayo sa kapayapaan. And the God of love and peace will be with you. Kaya napakahalaga, una sa lahat, magkaroon ka ng full restoration, no? Unity within yourself, within ourselves, no? Na kailangan ma-restore tayo doon sa mga unforgiving spirit. No? Kaya minsan po, hindi ka makapag-move on dahil naroon pa rin yung hindi ka makapagpatawad, no? Hindi ka naroon na sabi nga, hindi mo matanggap yung nangyari. Kaya naroon pa rin yung, sabi nga po, anger, yung galit, no? Naroon pa rin yung, kaya kung titingnan po natin sa nangyayari po ngayon, kitang-kita naman natin, no? Lalo na ngayon mag-e-election na naman, napakaraming tao na nakakaawa. For how many years? For 30 years. Andun pa rin yung galit nila sa kanilang puso, no? Nandun pa rin yung galit nila sa kanilang puso. Kaya anong ginagawa? Yung unity na ginagawa nila, yung pagkakaisa na iniipon nila, ano ang inilalagay nila? Ano yung, sabi nga ay naroon na itinatanim nila? Galit, poot. No po? Sirain ang tao, sirain ang gobyerno, wala nang matino. Meron ngang isa na laging nangunguna sa mga rally, lahat na yata ng government na pinagdaanan, lahat ay sabi nga ay wala nang magandang makita, no? Ito yung isang tao na walang unity within himself. Ang isang taong walang unity within himself, wala ka nang magandang makita. Wala nang tama. Lahat ay meron depekto. No?
Hindi mo na makita ang kagandahan. Hindi mo na makita, kaya hindi ka makapag-isa, wala kang kapayapaan. No po? Kaya, sabi nga, napakahalaga na we must have that full restoration sa ating mga buhay. Ang mga tao kailangan magkaroon ng full restoration. That they may encourage others, magkaroon sila ng iisang isipan at makapamuhay ng mayroong kapayapaan. No po? At hindi lamang yon. Dito sa Philippians chapter 2 verse 2. Ano yung sabi dun sa Philippians chapter 2 verse 2? Make my joy complete by being of the same mind, having the same love toward one another, knit together in spirit, intent on one purpose, and living a life that reflects your faith and spreads the gospel, the good news regarding salvation through faith in Christ. Na po, ito yung naroon na sabi nga ay, kapag united ka within yourself, ang naisin mo lamang ay maipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Iisa ang iyong purpose, no? Iisa yung purpose mo sa buhay. Ang purpose mo sa buhay ay magawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. At kapag ito yung naroon na sabi nga, you are united within yourself, wala kang makikita na mahirap na gagawin. Amen? Lahat ay naroon na sabi nga ay magiging ang pananaw mo ay laging madali. Bakit? Dahil alam mo na ang Panginoon ang siyang tutulong sa iyo. Amen? No? Amen? Naalala ko nitong nakaraan, no, nagpunta po kami ng Kalapan na dahil sa anniversary ng 14 years anniversary ng Kalapan, ng J. Blue Kalapan. Grabe po, no? Sabi nga ni Pastora Jonah, nagulat siya dahil alam niyo po ang nag-perform, alam niyo po yung naroon na nagbigay ng kanilang special number doon sa anniversary na iyon, 133 na kabataan. Iba-ibang grupo sila, no? Iba-ibang grupo, mga kabataan galing Bonbon, mga kabataan galing Nauhan, mga kabataan na galing sa Block 6, sa Kamansihan. At nung itotal niya daw po, 133. Sabi ko, wow, prophetic na prophetic. Dahil ang tema natin ay about unity. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? Kaya yung kabataan pa lamang na nag-perform, 133 na. At napakaganda po ng pacing nila. Napakaganda ng, habi nga po, ng ginawa ng bawat isa. No? Mayroong pagkakaisa. No? Mayroon talagang tunay na unity na makikita po natin. Kaya ang tagumpay ay naroon po na nangyari noong Sunday na yon. No? At hindi lamang po yan. Pagkatapos po namin, nagpunta kami ng Bulalakaw. Ito po, kaya tuwan-tuwa po yung ating guest, si Councilor Pastor Mike Bautista, dito po sa Bacoor, no? Dahil first time niya magpunta ng Oriental Mindoro, pero from Calapan to Bulalakaw, kasi pinaka-last na po ang Bulalakaw, no? Na town. At makikita po natin yung tunay na pagkakaisa. Nung kami po ay magpunta doon sa isang lugar na ini-evangelize po ng ating mga pastor doon, talagang naalala ko po yung nakaraan, no? Na yung po mga kalalakihan, naglakad po sila. Napakalayo nung kanilang nilakad. Kami po, kami mga babae, ang sabi para hindi kami mahirapan ay sumakay na lang kami sa bangka. No? Sumakay po kami sa bangka at tumawid papunta doon sa lugar na kung saan ay nagkaroon ng gawain. No? Kaya makikita natin na bagamat magkaiba, no? Magkaiba yung pinagdaanan o yung dinaanan, yung mga kalalakihan, sila Bishop naglakad. Ay, nung una pala kasama namin si Bishop, tsaka si Pastor Mike doon sa bangka. No? Yung mga kalalakihan lang, naglakad sila doon sa tabing dagat. No? Kami naman ay nagbangka. Pero makikita po natin dahil merong iisang layunin na una sa lahat ay parangalan ang ating Panginoon, nagkaroon ng pagtatagpo. No? Kaya yung tunay na pagkakaisa, makikita po natin, no? Maging sa ating pong makikita natin na sabi nga po ay kapag ito ay
ang mga taong tunay na nagkakaisa ay may unity within themselves. Walang mahirap, no? Walang mahirap. Para bang kumbaga sa halimbawa, tayo, kung titingnan natin iba-ibang pamilya ang pinanggagalingan natin, no? Yung iba, mga Ilocano, yung iba, galing ng Visayas, yung iba, kumbaga, no, marami tayong mga pinanggalingan na pero dahil we have unity within ourselves, makikita natin mayroong pagkakaisa, no? Maging sa ating bansa, maaring iba-ibang grupo, no? Mga iba-ibang political parties, yan. Pero kapag meron pong tunay na unity within themselves, yung pong kakandidato, hindi siya after doon sa mga political parties na kinabibilangan. Ang kanyang isipan, ang kanyang puso ay yung unification, no? Yung talagang magkaroon ng pagkakaisa para sa ikagaganda ng bansa, hindi para sa ikagaganda ng grupo. Kasi yung iba po, ang iniisip lamang ay yung kanilang grupo, mapalakas, no? Mapatanyag, kahit ikasisira pa ng bansa. Pero ang nais ng ating Panginoon, kapag we have that unity, no? Unity within ourselves, laging ang magiging focus mo, naisin mo ay isa ikabubuti ng lahat, no? Kaya makikita po natin yung pagkakaiba, no? If there is unity within ourselves, iba lagi ang pananaw mo. Ang pananaw mo ay laging may pag-asa. Ang pananaw mo ay laging may tagumpay. Ang pananaw mo ay naroon lagi sa pagkakaisa. Pero if we don't have that unity within ourselves, ano ang mangyayari? Lagi kang kokontra. Lagi mo sasabihin, ay hindi natin kaya yan. Ay hindi natin ano yan. Huwag yan, no? Kaya ano nangyayari? Imbis na merong ma-accomplish, walang ma-accomplish. Bakit? Dahil siya mismo, ikaw mismo, you are not united within ourselves. Maging sa ating pamilya. Kapag merong isa na hindi, walang unity within himself, ano ang nangyayari? Siya ang nagiging daan para ang pamilya ay magkawasak-wasak, no? Kaya napakahalaga po na una, within us, maging united ang ating espiritu, kaluluwa, at maging ang katawan na ito na ang tanging gawin lamang ay ang kalooban ng ating Panginoon. At ito'y mangyayari lamang kung ang Panginoon talaga ang nasa puso natin. Amen? No? Minsan nga nakakalungkot, sinasabi mong born again ka pero makikita mo, because you are not united within yourselves, no? Hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa mo. Sasabihin mo na lang, darating sa punto na hindi ko sinasadya, ayaw ko nung mangyari yon. Alam nyo, meron po sa Korinto, no? Kung mababasa natin, nang sabi nga ni Pablo, gustong gawin ang aking laman, pero ayaw gawin ang aking espiritu, no? The flesh is willing, the spirit is willing, but the flesh is weak. Kaya ano yung sinasabi ng iba, no? Ang kanilang idinadahilan, mahina ako Tao lang ako no? Kapag po ganun yung ating mga, sabi nga, laging pananaw, we are not united within ourselves. May naiiwan, no? May naiiwan. Kaya nga si Haring David talagang kinumand niya. Kinumand niya yung kanyang katawan. Bless the Lord, oh my soul, no? Kinumand niya yung kanyang kaluluwa, no? And all that is within me, bless His holy name. Pagpalain mo, purihin mo, purihin mo, kaluluwa ko ang aking Diyos. No? Maaring yung kanyang kaluluwa dahil sa pagod, no? Maaring may depression, no? Ayaw na magpuri sa Diyos. Kaya anong ginawa niya? Kinumand niya. Kailangan maging united. Ang aking kaluluwa, ang aking spirito, maging ang aking katawan. Kaya maging aware po tayo. Kapag po tayo ay a-attend every Sunday, no? Sabi nga sa ating pagsamba, umaalis pa lang tayo ng ating mga tahanan, sabihin na kaagad natin ang ating katawan, ang ating sarili, ang ating espiritu.
Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Para po kapag oras ng awitan, kapag oras ng panambahan, no, hindi ka naroon na matalo. No? Isang paraan paano natatalo ang ating, habi nga, kapag walang unity, ang ating sarili, kapag tayo uma-attend. Alam niyo ang isang makikita natin na we are not united within ourselves kapag tayo uma-attend, kapag ikaw ay natulog. Ano ibig sabihin nun? Ang physical mo, hindi handa. No? Kapag ikaw ay hindi makasayaw, kapag ikaw ay hindi makapagtaas ng kamay para sa ating Panginoon, hindi ka makaawit, no? Ibig sabihin, we are not united within ourselves. Kaya, habi nga po, sabi doon sa binasa natin, kailangan talagang tayo mismo, no? Naroon na turuan natin, i-command natin ang ating mga sarili katulad ng ginawa ni Haring David. Sinabi niya mismo, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag mong kalimutan yung mga benepisyo. Huwag mong kalimutan yung mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. No? At alam niyo, pag ganun, ngayon po, ang ating testimony, online din, ano? Pero actually, dapat on the spot, no? Kapag handa po tayo, kapag may unity yung ating spirit, kung meron tayong testimony, excited ka, no? Excited ka, gusto mong mag-testify. Gusto mong ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Gusto mong ipahayag, gusto mong isigaw kung gaano ang ating Diyos ay napakabuti. Walang makakapigil sa atin, no? Walang makakapagsabi sa atin na tumahimik ka. No, katulad ng isang bata na ang sabi niya dahil talagang nag-uumapaw yung kagalakan, nag-uumapaw yung kanyang espiritu, no, sa kabutihan ng Diyos. Anong sabi niya? May sapatos o wala, praise the Lord. Naalala niyo yung kwentong yon, no? Na kung saan ay meron daw pong church dahil yung church na yon ay very conservative. Ayaw nila na mag-amen ka, ayaw nila na mag-iingay ka, ayaw nila na naroon na magpe-praise the Lord ka kapag merong nangangaral. Merong isang kabataan, dahil may unity, yung kanyang kaluluwa, espiritu at katawan. Every time na nakakarinig siya ng, salita ng Diyos na tumitimo sa kanyang puso, napapasigaw siya ng praise the Lord. Amen. No? Sino dito yung naka-attend na ng meron po akong church na na-attendan na talagang open po yung gano'n, no? Habang may nagtuturo, pag meron nabanggit na verse at talagang na-strike sa puso nila, ang lakas. Amen. Praise the Lord. Ganun po yung isang kabataan na yon, no? At dahil magkakaroon sila ng bisita, yung pong pastor, nilapitan yung kabataan na yon. Ang sabi niya, Brad, sa isang linggo, guess natin yung head ng yung pinaka-church, no? Ayaw nun ng maingay. Kung pwede lamang, kapag wag kang maingay, no? Pigilan mo muna yung pagsigaw ng praise the Lord. No, ibibili kita ng sapatos, sabi ng pastor sa kanya, no? Sabi niya, sige po, pastor. Hindi na po ako mag-ingay, hindi na po ako sisigaw ng praise the Lord. At dumating po yung linggo. Dahil yung kabataan pong yun, bago pumunta ng church, talagang he sees to it, no? Talagang sinisiguro doon niya na ang kanyang espiritu, kaluluwa at katawan ay mayroong pagkakaisa, na ang layunin ay sumamba sa Diyos, no? Kaya alam niyo po, nung nag-start na ng mangaral, yung pastor na guest nila, ang gaganda po nung word na sinasabi, no? Yung mga word of God na binabasa nung pastor na yon, ang kanyang puso ay talagang parang gustong
may sumabog, no? Tuwan-tuwa siya sa kagalakan, no? Halos hindi na niya mapigilan. Dahil nakikita ng pastor yung kanyang parang yung aksyon na parang gusto na tumayo, gusto ng ang ginawa po nung pastor, nilapitan siya pa simple. Ang sabi sa kanya, Brad, yung sapatos mo ha, na lang, konting tiis na lang, bibili kita ng sapatos, no? At dahil doon talagang hindi niya mapigilan, no? Talagang po siya. At alam niyo po, dahil merong unity within himself, hindi po siya naging compromiser. Tumayo siya, ang sabi niya, sa may sapatos o wala, praise the Lord! No? Talagang isinigaw niya pa rin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya napakahalaga po nun. Pangalawa po, no, ang sabi nga, there must be unity. Yeah, number 2. Unity with all followers of Jesus. No? Unity with all followers of Jesus. Ito yun dun sa body of Christ. No? 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Ang sabi doon, but I urge you, believers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you be in full agreement in what you say, and that there be no divisions or factions among you, but that you be perfectly united in your way of thinking and in your judgment about matters of the faith. No? Nandun daw po merong pagkakaisa sa pananampalataya. Iisa ang isipan, iisa yung pananampalataya. No? Maging Galatians chapter 3 verse 28. Basahin natin. Galatians chapter 3 verse 28. There is now no distinction in regard to salvation. Yan. Wala daw pong distinction in regards to salvation. Neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is neither male nor female. For you who believe are all in one Christ Jesus. No one can claim a spiritual superiority. Yan. Ibig sabihin, naroon na ang lahat ay pantay-pantay. No? Walang Jew, walang mayaman, walang mahirap. No? Walang naroon na, sabi nga, maging ang kaligtasan, ito'y para sa lahat. Kaya kung sa ating po mga puso, halimbawa, pinasasama ka para humayo, no? Pero ang pupuntahan nyo ay yung lugar na kung saan ay maputik. Sasabihin mo, ay, ayoko dyan. Pero kapag ang pupuntahan mo ay lugar na kung saan ay maraming kainan, no? Mayayaman, masasaya, doon, gustong-gusto mo doon. Hindi po united una within yourself, no? Dahil kapag tayo ay naroon, meron tayong unity with all followers of Jesus. Meron tayong iisang kaisipan, no? At yun nga, ang unang kaisipan natin na nagkakaisa ay ang maparangalang lamang ang ating Panginoon. Magawa ang kalooban niya. Katulad po ng ating Panginoong Hesus na ang sabi niya, let not my will be done, but your will be done. No? Tanging kalooban ng Diyos. At makikita po natin, kapag may unity with all followers of Jesus, makikita po natin na kahit na halimbawa ay hindi pangalan ng church nyo, ang lugar na iyon, hindi ka mangingimi na pumunta dahil alam mo na ang itinataas doon ay ang ating Panginoong Hesus. No? Meron pong mga tao kasi na ang nangyayari, no, ay, sabi nga ay, although sinasabi nila, ang church nila ay non-sectarian, full gospel, Christian ministry, pero kapag ibang church na, sasabihan ka, ay, wag doon. No? Para ang gusto mo ay doon lang sa church mo. Kapag ganun po, wala pa tayong iisang isipan. No? Unity with the followers of our Lord Jesus. No? Mayroon kasi, may mga iba po na halimbawa, doon sa probinsya mo, dito ka umaattend sa church, no? Dumating sa punto na napalipat ka ng ibang lugar. Ano ang nangyayari? Yung iba, gusto nila na
Dun ako, kung ano yung church niya dun sa pinanggalingan niya, yun din. No? Wala. Ano nangyari? Hindi na siya naka-attend. No? Pero kapag ang layunin mo, una sa lahat, ay patuloy na makilala mo ang ating Panginoon sa isang malalim, personal at Bibliang paraan. At ang Panginoong Yesus ang talagang nakasentro sa buhay mo. Alam niyo po, kahit saang church tayo, halimbawa, dumating sa punto nga na napunta ka sa isang lugar, no? Naroon na magiging united kayo, lalo na mararamdaman mo, kaisa ko to sa Espiritu, no? Kaisa ko to sa Espiritu. Naalala ko po, nung ako po'y napunta ng Australia for 3 months, no? Kung titingnan mo, bago ako, wala akong kakilala, wala akong alam doon. Pero praise the Lord, pag nakita ng Diyos yung puso mo, no? Yung naroon yan, pag nanais mo na talagang siya ay masamba sa Espiritu at katotohanan, gagawa ang Panginoon ng paraan. No? Dadaling ka sa isang church na kung saan ay makikilala mo siya ng lubusan. No? Naalala ko po noon, yung Australiano na nag-invite sa akin, siya mismo pa yung naghanap ng church, no? Para ako ay maka-attend. Kaya hindi po ako nabakante doon, kahit 3 buwan ako nag-stay doon. Hindi dumating sa punto na hindi ako naka-attend ng Sunday service, no? At purihin ang Diyos dahil mayroong pagkakaisa sa Espiritu, no po, patuloy na lumago, magiging liwanag ka kung saan ka nagpunta, no? Kaya praise the Lord. Yung pinsan po ni Bishop na tinuluyan ko, alam niyo po, dumating sa punto, nung una, inihatid lang nila ako doon sa church, no? Para naroon ako ay dahil alam nila na I'm a Christian, no? Ako'y manggagawa ng Panginoon. Alam niyo, dumating sa punto na nakasama ko sila, nagpa-water baptize pa sila, no? Kaya magiging liwanag tayo. Sabi nga, there must be unity with all followers of Jesus. Romans 12:4-5. Kunin niyo po yung mga verses. Romans 12:4-5. Yan. For just as in one physical body we have many parts, and these parts do not all have the same function or special use. So we who are so many are nevertheless just one body in Christ, and individually we are all parts, one of another, mutually dependent on each other. Amen. No? Kaya makikita po natin, kaya tinawag na body of Christ, no? Yung iba't ibang churches, body of Christ, ibig sabihin, lahat ay mahalaga. Walang pwedeng magmalaki. Hindi pwedeng sabihin ng isang church na yon, bagamat dahil worldwide na sila, hindi ka na kailangan. No? Alam niyo, minsan nalulungkot po kami, no? Dahil yung hindi ko alam kung anong pumasok sa kanya. Yung pong iniwanan namin doon sa Mindoro na siyang pumalit kay Bishop para doon sa gawain noon, yung una naming church na pinaglingkuran, hindi sumasama sa mga sa body of Christ, no? Hindi sila sumasama sa mga gatherings. Para bang sabi nga ay dahil madami sila, para bang okay na dahil marami kami. Hindi po, no? Wala sa paramihan yan. Hindi yan paramihan. Sabi nga, unity is not after the quantity. It is after the quality. No? Kaya minsan, pag pupunta kami doon, tinatanong namin, ay si umaten? Ay nako, hindi po ma-attend sa yun. Hindi nakikiisa yun. No? Nakakalungkot lang po, no? Para bang ang tingin sa sarili ay kung sino na dahil malaki o mataas na yung kanyang ranggo. Hindi po. We are all part of the body of Christ, no? At sa ngayon nga po, no, merong yung tinatawag na Jesus reigns, no? Na kung saan talagang si Jesus lamang ang siyang naroon na itinataas, no po. Kaya sabi nga po, there must be unity with all followers of our Lord Jesus Christ, no? At yun nga po yung ang kaibahan na mararamdaman mo na kahit na ibang church ito, pero makikita mo, nag-a-agree yung spirit mo, no? Nag-a-agree yung spirit mo. There's unity in the spirit.
with all followers of Jesus. Romans chapter 12 verse 16. Ang sabi sa Romans 12:16, ano sabi dito? Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. No? Wag daw po tayong naroon na magmalaki. Na sabi nga ay, bagamat misa maaaring nakakaangat ka sa buhay, no? Kailangan po matuto daw po tayo na, sabi nga, we must associate with people of low position. At sa Romans 15:5. Romans 15:5. Ano sabi sa Romans 15:5? May the God who gives endurance and encouragement gives you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. No, magkaroon daw po tayo ng iisang kaisipan katulad ng ating Panginoong Hesus. No, ang sabi nga doon sa Philippians chapter 2, ano sabi doon sa Philippians chapter 2? Siya na isang Diyos, no? Ay naroon na hindi niya naroon na sabi nga hindi niya pinagmalaki yung kanyang pagiging Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para ma-reach out lamang ang tao at mabigyan ng kaligtasan. No? Kaya ang ating Panginoong Hesus mismo ang unang nagbigay ng example. No? At ang huli, ang sabi dito, we are called to be unity of the Spirit. There must be unity of the Spirit. Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Basahin natin. Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Yan. Sabi po dito, so I, the prisoner for the Lord, appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called. That is, to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity, and mature behavior, a life that expresses gratitude to God for your salvation. Sa verse 2, with all humility. No? Kaya napakahalaga na sabi nga kapag motivated by love, ang unity, nandoon yung humility. Forsaking self-righteousness. No? And gentleness, maintaining self-control. With patience, bearing with one another, no, all in unselfish, sabi nga, in love. Make every effort to keep the oneness of the Spirit in the band of peace, each individual working together to make the whole successful. There is one body of believers and one Spirit, just as you were called to one hope when called to salvation, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of us, all who is sovereign over all and working through all and living in all. At sa verse 13, until we all reach oneness in the faith and in the knowledge of the Son of God, growing spiritually to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ, manifesting His spiritual completeness, and exercising our spiritual gifts in unity. No? Kaya napakahalaga po nun that we must be united in the Spirit. Only the Holy Spirit, no, ang siya makakapag-unite sa bawat isa sa atin. No? Yung gifts natin, yung mga regalo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi natin ito kakanyahin. No? Kundi ibabahagi natin ito. No po, ibabahagi natin ito sa mga naroon po na kasamahan, no, sa body of Christ, no? At ito ay dahil sa pagkakaisa sa Espiritu, no? Kaya ito po yung tinatawag na perfect unity, no? Yung perfect unity na pinanalangin ng ating Panginoon doon sa John 17, no? Ito po yung naroon na unity binded, no? Binded by love. Na ito ay naroon na tinatali
nung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. No po, kaya napakahalaga po nun na una sa lahat, ang pag-ibig na yon ay naranasan natin. No? Naranasan natin dahil kapag hindi po natin naranasan ang pag-ibig na yon na nanggagaling sa ating Panginoon, ano yon? Sa John chapter For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. No? Yung dakilang pag-ibig na yon ng ating Panginoon, kapag hindi natin naranasan, we cannot be united. No, hindi tayo pwedeng makipag-unite o makipag-isa sa iba, no? Lagi tayong naroon nakokontra, lagi tayong naroon na sabi nga ay wala tayong katulad ng ibang mga Christian na patalon-talon, no? Hindi sila sa iisa, no? Nasa iisang halimbawa pamilya, no po? Kaya napakahalaga po noon that we must be united sa espiritu ng ating Panginoon, no? At tandaan natin, only love can conquer the multitude of sin. Kaya napakahalaga po noon, no? Na talagang ang mag-bind sa atin, mag-bind sa ating bansa, mag-bind sa isang pamilya ay ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. That we might have that perfect unity na ipinanalangin ng Panginoong Jesus, no po, bago siya naroon na umakyat sa langit, no? Dahil sa pamagitan ng pagkakaisa, magkakaroon ng tunay na katagumpayan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, alam ko po na sabi nga po, ang Diyos ay nangusap sa bawat sa atin, isang paalala, no? Kanina po habang tayo'y umaawit, talagang naroon po na ang nais ng ating Panginoon, ang naroon na unang-una yung unity within ourselves ay mangyari sa ating buhay. Especially during the time of worship service, no? Para hindi po mawala ng kabuluhan yung ating pagpunta dito, yung ating naroon na sabi nga ay maging sa live streaming, no? Bagamat sa live streaming talagang napakahirap dahil maraming aagaw ng ating atensyon, no? We must be united within ourselves. Na una sa lahat ay maparangalan ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Kaya sa umaga pong ito, praise God, the Lord has called us, no? Na tayo'y tinawag para tayo po ay magkaisa. Tumayo tayong lahat. Thank you, Lord. Kung sa pagkakataon pong ito sa ating pong pinag-aralan, una sa lahat yung unity within ourselves ay hindi natin nararanasan. Kung kaya't sa ating pag-attend ng gawain, kahit Bible study pa yan, kahit Sunday service pa yan, minsan paglabas natin, para bang walang nangyari. No? Parang walang nangyari. Mas nga yung pakiramdam mo na kumalam yung tiyan mo. No? Dahil nagugutom ka o meron naman minsan na yung isip mo. No? Ang nais ng ating Panginoon, we must be united within ourselves. Hayaan natin ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, maging ang ating katawan ay talagang nagkakaisa sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kaya sa pagkakataon na ito, yumuko tayong lahat at pumikit. Before the Lord can unite us, before we can have that unity within our fellow believers, let's have that unity within ourselves. Kung kanina habang ikaw ay nakaupo dyan, nakikinig, may mga bagay na maagaw ng atensyon mo. Mga problema, mga kaisipan na kung saan na imbis na may focus natin sa salita ng Diyos,
ang ating isipan ay inaagaw nito. Sa pagkakataon na ito, hindi pa huli ang lahat. Let's be united in the Spirit, in worshiping God in spirit and in truth. Let's continue to commit ourselves. Talagang i-commit natin. Katulad ng sinabi ni Haring David, siya mismo, kinumand niya. Yung katawan niya na ayaw sumamba sa Diyos, yung kamay niya na ayaw maitaas sa Panginoon, kinumand niya. Yung kanyang isipan na kung ano-anong iniisip, kinumand niya. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Sa oras na ito, let us sing this song. Let us command our spirit, our soul, our body to bless the Lord. Forget not all the things that He has done to our life, for He has done great things. Let us sing this song. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul. Oh, thank you, Lord. Father God, let there be unity within ourselves, Lord. Manifest this day, Lord. This moment, oh God, that we can give you all the glory, the honor, the praise, and the thanksgiving, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy name. Kung kanina hindi ka nakaawit ng totohanan para sa ating Panginoon, umawit ka ngayon para sa ating Panginoon. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Let's command our body, our spirit, our soul to bless the Lord. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy. Once more, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord.
Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Yes, ang oras na ito, Panginoon, ang araw na ito, Diyos, ay para sa inyo, Panginoon. Hindi ito para kung kanino pa man. Hindi ito para gawin lamang, Lord, ang mga performances. Itong oras na ito ay para sa inyo, Panginoon. Yes, O Lord. Oh, make us worthy, O God. Hayaan nyo na maging karapat dapat, Lord. Ang Lord, ang pagsamba namin sa umagang ito, Panginoon. Accept our praise as our offering unto you, O God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Na habang nagpupuri, sumasamba, nagkakaisa ang aming espiritu, kaluluwa at katawan na nagpupuri sa inyo, Lord. Padaluin niyong kagalingan, Panginoon, ng aming mga pisikal na katawan, Panginoon. Padaluin niyo, Lord, ang kapayapaan sa puso at isipan, oh God. Yes, hallelujah. Continue to worship the Lord. Continue to worship the Lord. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We honor you, oh Lord our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 hallelujah. Oh, you are worthy, oh God. You are worthy, O Lord. You're worthy to be praised, O God. You're worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. Oh, let's continue to praise the Lord. Let's continue to give the Lord the highest praise sa umagang ito. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sing a new song unto the Lord. Hayaan mo na lumabas ang awitin sa iyong mga labi. Awitin nagbubula sa iyong puso. Oh, yes, Karabashanda, Rabakialala, Karabasande. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, oh God. Oh, yes, oh Lord. Oh, your mercy endureth forever. Hallelujah. Oh, yes, Holy Spirit. Oh, let a new song, Lord. Oh, ang mga awitin, Panginoon, ang tunay na awitin ng aming mga pusong marinig mo sa umaga pong ito. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah, Lord. Praise thy name. Oh, yes, oh Lord. Oh, yarabarabarabasika, la 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 la, yarabarabashande. Oh, yes, hallelujah. 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 Yes, oh God, let there be a unity between us, Lord. Lord, hallelujah. Let the unity between us, Lord, in praising and worshiping, Lord. Ang makita niyo sa bawat isa, Lord, sa umaga po ito, Lord. Oh, our spirit, our soul, and our body, Lord, ay patuloy na magpupuri sa inyo, oh God. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
po, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat ang aming pagsamba sa inyo ay hindi ayon sa aming pinagpraktisan. Ito'y ayon sa aming puso, Panginoon, na nagnanais sa ikaw ay sambahin, O Diyos, sa Espiritu, sa katotohanan. Yes, O Lord, hallelujah. Yes, O God. Lord, makita niyo ang tunay na pagsamba ng inyong mga anak sa lugar na ito. Oh, yes, O Lord, hallelujah. Oh, yes, O God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the unity in our spirit. Thank you, Lord, for the unity of our soul, body, O Lord, and spirit right now, O God. Hallelujah. Thank you, O Lord. Thank you, Lord. O Lord, as we are, Lord, united within ourselves today in worshiping you, pour out your love unto us, O God. Pour out your love unto us, O Lord. Bind us, Lord, with your love. Bind us, Lord, with your love that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together with love that cannot be broken. Hallelujah. Sa oras na ito, maghawak-hawak ang kamay ng bawat isa. Let us sing this song. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. That the perfect unity, Lord, na ipinanalangin nyo ay tunay nga, Lord, mag-manifest, Panginoon, sa katawan nyong ito, God, na pinagtipon-tipon nyo sa lugar na ito. Thank you, Jesus. Hallelujah. Together, Lord, bind us. Yes, Lord. Together with a Bind us together with love. Bind us together, Lord. Bind us Together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Bind us Yes, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together. Bind us together, Lord. To never be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. There is only one God. There is only one God. There is only one King. There is Yes, you are the King of Kings na kailangan maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. There is only one body. Yes, that's why we can sing. That is why we can sing. Bind us together, Lord. Bind us Amen. together. Oh, yes, Lord. Let your love, Lord, ang magbigkis sa inyong mga anak na tinawag sa lugar na ito. Yes, Lord. Oh, let your divine love, Lord, maging mga nasa tahanan. Lord, bagamat di namin sila kasama dito, Panginoon, bind us with your love. Lord, our spirit, Lord, hallelujah. We one God, there is only one King. There is only one King. There is only one body. There is only one body. That is why we sing. That is why we sing. Yes, Lord. Once more, bind us together, Lord. Bind us together. Oh, yes, Lord. Together. We have said, oh, Lord, Oh, will bind us, Lord, with your love that will give us the perfect unity that is coming from you. Bind us together. Bind us together with love. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together with love. Yes, Lord, your love cannot be broken, oh God. Hindi kayang sirain, Panginoon.
ng anuman, Lord, mga problema, suliranin, ang pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Truly, Lord, let there be a perfect unity, O God, ang maranasan ng bawat isa sa aming sarili, sa aming pamilya. Lord, sa church na ito na kung saan kami tinawag nyo, sa aming community, sa aming bansa, Panginoon. Let the perfect unity, O Lord, hallelujah, ang makita nyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig nyo. Salamat, O Diyos, sa umaga pong ito. We give you all the praises. We give you all the glory. We give you all the thanksgiving. In Jesus' mighty and conquering name. Amen. 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 Praise God. God bless us all. Hello, sound check. Amen. Dako po tayo sa isang mahalagang gawain sa ating Panginoon, ang ating pagbibigay sa Kanya. Amen. Love po ba natin ang Lord? Amen. Ang isang paglove natin ng Panginoon, tayo magbibigay naman sa Kanya. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Corinthians 9:7. Ang sabi sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. Anong sabi sa verse na to? Magbigay daw po tayo ng maluwag sa ating loob. Hindi yung napipilitan lamang. Kailangan sa pagbibigay sa ating Panginoon, hindi yung napipilitan lang ating puso na magbigay. Kailangan maluwag. Sa pagbibigay, puso sa puso ang basihan. Dahil sa puso nakatingin ang ating Panginoon. Hindi sa laki ng binibigay mo o hindi sa liit ng binibigay mo. Ang tinitingnan ng ating Panginoon sa pagbibigay, yung puso natin. Kung meron ba tong kagalakan, kung meron ba tong kasiyahan o maluwag sa ating puso ang pagbibigay. Merong isang karakter sa Bible, yung nagbigay siya ng walang pag-aalinlangan. Basahin po natin sa Mark 12:41-44. Ito po yung balo kung saan nagbigay siya ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon. Sa Mark 12:41-44, naupo si Jesus sa tapat ng lalagyan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga naghahandog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang mahirap at naghulog ng 2.50 sentimo. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang hinandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa hinulog nilang lahat, sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang yaman. Ngunit ang binigay ng biyudang iyon, bagamat siya'y mahirap, ay ang buo niyang ikinabubuhay. Ano pong difference ng binigay ng mayaman sa binigay ng biyudang mahirap? Kung titingnan natin, ang binigay ng mayaman, sobra-sobra lang sa kanila. Kumbaga, wala nang halaga sa kanila, magbibigay na lang dahil walang halaga. Pero itong biyudang ito, makikita natin, kahit 50 sentimo na lang, 2.50 sentimo na lang, yung halagang natitira sa kanyang wallet, ibinigay niya pa. Binigay niya yung natitirang ikinabubuhay niya ng walang pag-aalinlangan. Amen. Ganun po ba tayo sa ating Panginoon? Na hindi natin iniisip yung halagang binibigay na sa atin? Baka matulad po tayo dito sa sinasabi ng verse sa Mark na tinan niyo yung mayayaman. Naguhulog sila na sobra na lang sa kanilang yaman. Diba? Pero tinan niyo itong byuda. Naghulog siya, yun na lang yung ikabubuhay niya. Amen. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, dapat puso yung pairali natin. Katulad ng byudang ito. Hindi niya inisip na itong pera na itong natitira sa akin, pambibili ko na lang ito ng pagkain. Itong natitira na lang sa akin, pambabayad ko na lang sa bills ng mga kuryente, tubig, ano pa. Hindi niya tiningnan yun. Ang tiningnan niya kung paano siya magkakaloob sa Panginoon na walang pag-aalinlangan. At sabi doon, nakaupo ang ating Panginoon sa mga nagbibigay. Nakikita ng Diyos ang binibigay niya sa atin. Kung yan ba'y tapat, kung yan ba yung ikapu mo, kung yan ba yung kinita mo sa buong linggo, yung 10% mo, kung yan ba. Amen? Kailangan sa pagbibigay sa ating Panginoon, nandun yung puso na walang pag-aalinlangan. Kasi ang Diyos, binigay niya yung sarili niyang anak, binigay niya yung sarili niyang buhay na walang pag-aalinlangan sa atin. Kaya sa pagbibigay sa ating Panginoon,
huwag tayong mag-alinlangan ng ating puso. Dahil ang Diyos, tapat, tunay at dakila sa ating buhay na siyang magpapala ng ating pangangailangan. Amen. Kaya sa umagang ito, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na kung saan, O God, kami magbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, na walang pag-aalinlangan, O God. Lord, na walang pagdududa, Panginoon, dahil iyong ang Diyos na makapangyarihan na nagpapala, Panginoon. Lord, tunay nga, Panginoon, magpakilala ka muli sa amin, Panginoon. Dahil sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, subukan ka namin, Panginoon, sa pagbibigay. Kaya naman, Panginoon, sinusubukan namin, Panginoon. Lord, buksan mo, Panginoon, ang bintana ng pagpapala, Panginoon, sa iyong mga anak na magbibigay, O God. At sa mga anak mo, Panginoon, na wala pang kakayahan magbigay ngayon, O God. Lord, patuloy mo nga po, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, O God. Patuloy mo bigyan sila, Panginoon, ng pagkukunan nila, Panginoon, na ikabubuhay nila, O God. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba, sa tanging pangalan ng anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Midnights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hopeful song we barely understood. No, we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracles when you believe, though
So, dadako po tayo sa ating mga announcement. So, ini-invite ko po ang lahat. Tayo po ay mag-join sa ating mga weekly or daily activities po natin sa church. So, every Monday po, Wednesday, and Friday, ang ating tinig po ng pag-asa. Headed by our pastors po, sila po ang nagtuturo nito from Cavite, Mindoro, and Alaminos po. Yan po, every 9 a.m. po, Monday, Wednesday, and Friday. And ang ating evening services din po ng Monday, Wednesday, and Friday, Thanksgiving worship, midweek service, and soaking every 7 p.m. po. And ang ating online prayer gatherings, ang ating fathers, Monday to Saturday, every 4 a.m. Ang mga mothers, Monday to Saturday, every 5 a.m. Ang ating mga pastors, every Monday to Friday, 5 a.m. po. Yan, ini-invite ko po ang lahat ng youth. Meron po tayong youth fellowship mamayang gabi po, 7 p.m. via Google Meet po. Yan, ang ating namang JBLU leaders and workers feeding every Tuesday po, 8 p.m. via Zoom po. Yan. Please support po ang ating mga social media accounts, ang ating Facebook page, Jesus Believed Up Church, at ang ating YouTube channel, JBLU Church po. Ayun po. Thank you po and God bless po sa ating lahat. Ayan, muli po tayong tumayo. Muli po nating awitan ang ating Panginoon. Bigay po natin ang ating mga pagsamba, ating mga pasasalamat sa ating Diyos. Amen. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Luwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kasama mo ang ligayang nadaan. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, salamat po muli, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa mga salita, Lord God, nagpapaalala sa amin, Panginoon. At tunay nga, Lord God, na Ikaw po ang maging sentro ng aming buhay, Lord God, lalo na po sa pagkakaisa, Panginoon, sa buong, sa church, Panginoon, Lord God.
Lord, tunay na po, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, na inihayag, Lord God, sa umagang ito, Lord. Malakaran namin, Lord, at maisa pamuhay namin, Lord God, na magkaroon kami, Lord God, ng pagkakaisa within ourselves, Panginoon, maging sa mga followers, Panginoon, at sa Espiritu, Panginoon, Lord God. Tunay nga, Lord God, na ikaw po ang patuloy naming mapaluguran, Lord God, sa lahat ng ginagawa namin ng may pagkakaisa, Lord God, lalo na po sa aming mga puso at kaisipan, Panginoon. Lord, salamat, Lord God, maging sa taong ginamit niyo, Lord God, na naghayag ng iyong salita, Lord. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Ibalik niyo po sa kanya ang nawalang lakas, Panginoon. At patuloy niyo po siyang bigyan ng karunungan, kaalaman, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God, maging sa mga kasamahan namin, Lord God, na nakanood, Lord God, ng live streaming, Lord God, maging naririto, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Lord. Patuloy niyo pong kausap. Alam ko pong marami ka pong itinuro, Lord God, sa bawat isa, Lord God. At tunay nga, O Diyos, na ikaw lamang po, Lord God, ang patuloy naming mapapurihan, Lord God, sa lahat, Lord God, ng espeto na aming buhay, Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord God, sa iyo po namin itinitiwala ang lahat, Lord God, ang buong week na to, Lord God, na darating, Panginoon. Ikaw lamang po, O Diyos, ang aming maluwalhati, Panginoon, mapaluguran at patuloy naming sinasamba, Lord God, sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlang ang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man